Well mga kapupong, patuloy na sinusubaybayan ng buong mundo ang mga kaganapan sa Middle East, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz, isang makitid ngunit napakahalagang daanan ng mga barko kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng oil supply ng mundo. Sa mga oras na dumarami ang aktibidad sa lugar mula noong huling bahagi ng February, kapansin-pansin ang pagtaas ng presensya ng mga puwersang pansiguridad at ang mga pagbabago sa galaw ng mga sasakyang pandagat. Ang sitwasyon ay umusbong matapos ang serye ng hakbang ng United States, Israel at Iran na nagdulot ng mas masalimuot na kondisyon sa karagatan. Bilang tugon sa mga naunang aksyon, sinabi ng Iran na maaari nitong higpitan ang galaw ng mga barkong dumadaan sa nasabing lugar na nagdulot ng pangamba sa mga kumpanya ng shipping at sa pandaigdigang merkado. Ayon sa mga ulat at pagsusuri, gumagamit ang Iran ng fast-moving boats, aerial systems at iba pang kagamitan sa tubig upang bantayan at kontrolin ang daloy ng trapiko sa karagatan. Dahil dito, maraming barko ang pansamantalang umiwas sa pagdaan habang ang iba naman ay naghihintay ng mas malinaw na sitwasyon bago magpatuloy sa kanilang ruta. Sa isang ulat ng Al Jazeera, sinabi na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na tugon sa mga naunang pangyayari, kung saan ang mga rutang pandagat ay naging sentro ng atensyon. Layunin umano nitong magbigay ng pressure sa aspeto ng ekonomiya at estratehiya kasabay ng pagsubok kung paano tutugon ang ibang bansa sa mga ganitong sitwasyon. Bilang tugon, pinalawak ng United States ang presensya nito sa rehiyon. Isa sa mga kapansin-pansing hakbang ay ang paggamit ng Thunderbolt o Warthog aircraft na ginagamit ngayon sa pag-monitor ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang mga aircraft na ito ay sinusuportahan ng helicopters at naval forces upang masigurong ligtas ang pagdaan ng mga commercial ships sa Strait of Hormuz. Ipinapakita ng paggamit ng Thunderbolt na kahit ang mga lumang aircraft ay maaari pa ring maging epektibo sa modernong operasyon. Kilala ang mga ito sa kakayahang mag-obserba at sumubaybay sa maliliit at mabilis na target, lalo na sa mga komplikadong sitwasyon sa dagat. Kasabay nito, may mga ulat ng ilang insidente kung saan ang mga commercial vessels ay nakaranas ng pinsala o napilitang huminto sa kanilang biyahe. Sa ilang pagkakataon, ang mga crew ay kinailangang lumikas mula sa kanilang barko dahil sa matinding epekto ng mga pangyayari. Ito ay nagdulot ng dagdag na pangamba sa industriya ng shipping at sa kaligtasan ng mga seafarers. Hindi lamang sa Middle East napapansin ang ganitong hamon. Sa ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Caribbean at Pacific, may mga naitalang insidente na nagpapakita ng kahirapan sa paglalayag sa mga abalang ruta. Ipinapakita nito na ang mga ganitong sitwasyon ay hindi limitado sa isang rehiyon lamang, kundi bahagi ng mas malawak na hamon sa global shipping network. Mga kapupong, nananawagan ang mga international organization ng mas maayos na koordinasyon upang maprotektahan ang mga tripulante. May mga mungkahi rin na magtatag ng mga ligtas na koridor upang matulungan ang libu-libong seafarers na makaiwas sa mga lugar na may mataas na panganib. Malaki rin ang epekto nito sa ekonomiya. Dahil ang Strait of Hormuz ay isang pangunahing daanan ng oil, anumang aberya ay agad na nararamdaman sa global market. Nakikita ang paggalaw ng presyo ng langis na nagpapakita kung gaano kahalaga ang katatagan ng rehiyong ito. Anyway mga kapopong, nananatiling pabago-bago ang sitwasyon. Sa mga oras na patuloy ang pagdami ng puwersa at kagamitan sa lugar, mas nagiging komplikado ang kalagayan. Ang Strait of Hormuz ay nananatiling sentro ng tensyon kung saan ang bawat hakbang ay may kaakibat na epekto sa buong mundo. Well mga kapupong, isang tensyonadong sitwasyon ang naganap sa Gulf region nitong mga nakaraang araw matapos tamaan ang isang mahalagang energy site sa Qatar na agad nagdulot ng mabilis na aksyon mula sa pamahalaan at pag-aalala sa pandaigdigang merkado. Kinumpirma ng mga opisyal sa Doha na ang Ras Laffan Industrial Area, na kilala bilang isa sa pinakamahalagang sentro ng liquefied natural gas o LNG sa buong mundo, ay nakaranas ng matinding pinsala matapos ang serye ng aerial strikes galing sa Iran. Ayon sa Qatar Energy, ang epekto sa mga pasilidad ay malawak, kabilang ang ilang bahagi ng processing at export facilities na mahalaga sa supply ng enerhiya sa iba't ibang bansa sa Asia at Europe. Bagamat hindi tuluyang nahinto ang operasyon, nagkaroon ng pagkaantala sa mga padala na agad nagdulot ng pangamba sa mga bansang umaasa sa regular na supply mula sa rehiyon. Mabilis namang kumilos ang pamahalaan ng Qatar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga tao at kontrolin ang sitwasyon. Sinabi ng mga opisyal na agad na ipinatupad ang emergency protocols na nakatulong upang maiwasan ang mas malubhang epekto ng insidente.
Wala pang detalyadong ulat ukol sa bilang ng mga direktang naapektuhan, ngunit tiniyak ng autoridad na patuloy ang kanilang pagsusuri at pagtugon. Kasunod ng insidente, inanunsyo ng Qatar ang pagpapaalis sa ilang Iranian officials na naka-assign sa kanilang bansang Qatar. Sinabi ng Ministry of Foreign Affairs na ang aksyong ito ay tugon sa nangyaring pag-atake na kanilang itinuring bilang paglabag sa kanilang soberanya. Idinagdag pa ng pamahalaan na nananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon habang pinoprotektahan ang kanilang pambansang interes. Sa panig ng Iran, wala pang malinaw na pahayag na direktang tumutugon sa mga paratang kaugnay ng insidente. Gayunpaman, ayon sa mga tagamasid sa rehiyon, matagal nang umiiral ang tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na pinalala pa ng mas malawak na geopolitical na sitwasyon at pagbabago sa mga alyansa. Agad ding nakaapekto ang pangyayari sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Sinabi ng mga energy analysts na ang Ras Laffan ay isang mahalagang bahagi ng global LNG supply, kaya't anumang aberya rito ay may direktang epekto sa iba't ibang ekonomiya. Nakitaan ng paggalaw ang presyo ng enerhiya matapos lumabas ang balita dahil sa pangamba sa posibleng kakulangan ng supply. Nanawagan naman ang ilang pandaigdigang leader ng pagpigil at maayos na pag-uusap upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagprotekta sa critical infrastructure at pagpapanatili ng tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya, lalo na sa panahong maraming bansa ang nahaharap sa iba't ibang hamon sa ekonomiya. May mga ulat din na ginagamit ang diplomatic channels upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng mga sangkot na panig. Sa mga oras na umuusad ang sitwasyon, may ilang residente sa mga kalapit na lugar ang nakaranas ng pangamba, ngunit agad silang pinakalma ng mga autoridad. Pinalakas din ang seguridad sa paligid ng mga pangunahing pasilidad upang matiyak na hindi na maulit ang ganitong insidente. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita ng pangyayaring ito kung gaano kasensitibo ang mga pangunahing energy hub sa mga rehiyong may mataas na tensyon. Kahit limitadong aberya lamang ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa buong mundo. Well, mga kapopong, patuloy ang investigasyon at nakatuon ang pansin ng marami sa magiging susunod na aksyon ng dalawang bansa. Ipinakita ng Qatar ang kanilang layunin na resolbahin ang isyu sa pamamagitan ng diplomatikong paraan, kasabay ng pagpapalakas ng kanilang seguridad at infrastruktura. Mga kapopong, pero ang pinakamalaking tanong ngayon kailan kaya matatapos itong gulo na nangyayari sa Middle East? Well, may idea ba kayo mga kapopong?